Amen. Sige po. Magandang umaga po sa bawat isa. Ayaw niyo pong pumunta dito sa harap. Lapit na. Amen. Sige po. Magandang umaga po sa bawat isa. Di po ba nalulugod at masaya ang bawat isa ngayong oras na ito? Dahil tayo po ay pinagkalooban na naman ng isang buhay, isang araw upang tayo ay magpuri. Amen? Sige po, bago po tayo magsimula sa ating pananambahan, i-offer po natin ang ating oras sa pamamagitan ng panalangin. At let's open our hearts that all the things that we were going to do right now ay iaalay po natin sa Panginoon. Ano po? Ang gagawin po natin, it's not a tradition, but we're going to serve, praise, and honor God in His name. And let us pray. Father God, we thank you, Lord, sa isang umaga, Panginoon, na ibinigay ninyo, Lord. Maraming salamat dahil isang araw na naman po at nandito kami, kalakasan ang ibinigay nyo upang kayo ay mapurihan at maitaas ang inyong pangalan, O Lord God. Panginoon, sa lahat po na nandito na aming mga kapatid, we would like to offer our lives, our hearts to you, to praise you and to glorify you, O Lord. At sa lahat po, Panginoon, na mga manggagawa, to all the music team, to all the pastors, and to all the one who are going to lead in this service, O Lord, we offer our lives to you. Lord, gamitin niyo po kami bilang inyong instrumento upang maitaas ang inyong pangalan. Nawa, O Lord God, ang gagawin namin na pag-serve sa inyo, Lord, ang inyong pangalan ang maitaas at hindi po ang aming mga pangalan. Lord, all the songs and all the message that will be offered and delivered, O Lord God, ay in-offer po namin sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At sa umagang ito, sa aming pagbibigay ng pagpupuri at pasasalamat sa inyo, tanggapin niyo po ito, O Lord God. Maraming salamat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning! Sige po, sabihan nyo naman yung katabi nyo, isang mapagpalang umaga sa iyo. Yung may ngiti, Ayan. Ayan. Palakpakan naman natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Bago tayo magsimula, I just want to encourage you po, about worship or pagsamba. Hello? Alam niyo po, no? There is a thing called shallow Christianity or shallow worship. Akala nila, ang worship, it's just about singing. Worship is just about clapping. Hindi daw po ganun eh. Ang pagsamba ay hindi lamang pagpalakpak, pag-awit, pagsayaw, pagtalon. No po? Ang pagsamba ay all about God. Sino pong nag-a-agree sa akin doon magsabi ng amen? Worship is all about God. Worship is not about us. Worship is not about us, it's all about God. I would just want to quote Pastor Peter Tanchi as he defined what is worship. Inuulit ko lang po, sabi niya po, worship is a proper response. Our proper response of who God is, what He has done, and what He continues to do. Sa Tagalog po, ang pagsamba ay isang tamang tugon. Kung sino ang Diyos,
ano ang kanyang ginawa at ano ang kanyang patuloy na ginagawa. Kaya inaanyayahan ko po kayo a proper response, ang tamang tugon sa pagsamba. It's not just worship can include those things na sinabi po natin, but worship is more than just singing. Can we close our eyes and think about ano ang ginawa ng Diyos? Sino ang Diyos at ano ang patuloy na ginagawa ng Diyos? Come on, close your eyes. Isipin mo yon. Because if you know these things, you yourself will worship God for who He is. Hindi ko kayo kailangan pilitin dahil alam nyo mismo. You know what God has done and what He is doing and what He continues to do. And you yourself will worship God. Amen? Amen. Come on. Let's give Him a clap of praise. Hallelujah. Worship is all about God. It's not about us. Oh, you are worthy, oh God. Kaya naman, Panginoon, patuloy kaming sasamba sa pamamagitan ng musika. Not just by our emotions, but because of who you are, oh God. Amen. Hallelujah. Come on, worship Him. Let's usher the people into worship. Hallelujah. Psalm 150 verse 6 says, let everything that has breath praise the Lord. Kaya naman lahat ng may hininga na binigay ng Diyos ay patuloy na magpuri. Inaanyayahan kong patuloy na magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Amen. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley. I'll praise in the mountain. I'll praise when I'm sure. I'll praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered. I'll praise when surrounded. I'll praise you forever, for you, God, deserve it. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul. I'll praise when I don't. I'll praise you know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon. It's more than a sound. Oh, your power, oh God, that brings Jericho down. And as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Come on, let's praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Come on, let's praise the Lord. Oh, my soul. Hey! Come on, lift Him up. Clap your hands for Him. Hallelujah. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and you conquered the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise. Hallelujah. Praise 'cause you rose and defeated the grave. You're faithful. You're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise
enabling us. Salamat sa bawat hininga. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na bigay mo. That we are able to worship you. Truly, O God, nais namin nabigyan ka ng luwalhati at pagsamba. Lord, give us a heart like David that always seeks after and desire your very presence, Lord God. I invite you to worship God for who He is, because He's worthy. Walang karapat-dapat na itaas, walang karapat-dapat na papurihan, itangi, itanghal, kundi ang Diyos lamang. Come on, I encourage you to continue to worship God through songs. Hallelujah. Huwag mong hayaan na matapos ang service na ito that you're not encountering the Lord. Come on, yearn for Him. More of Him, more of His presence. Hallelujah. Salamat nga, O Diyos. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Oh, worthy is your name. Yes, Lord. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace, oh God, your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Oh, worthy is your name. Come on. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. He is worthy. He is worthy of your praise. He is worthy of your worship. The praise.
this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now. Lift your voices to the heavens. Hallelujah. You alone For deserve He alone deserve our praise. He's the name, no other name. Hallelujah. Now we exalted Jesus. Jesus. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. No other name like you. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Oh, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your Jesus. Worthy Jesus. You deserve the praise. Oh, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Oh, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Oh, worthy is your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name Come on. is the highest. His name is the highest. Walang kapantay. Walang kapantay ang Panginoon. Walang kaparis. Natatagi. Natatagi ang Panginoon. Hallelujah. In your name, O God, there is peace. In Jesus, there is joy. There is strength. In Jesus, there is power. In Jesus, there is healing. There is, hallelujah, there's everything about Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. It's the greatest.
the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Come on, church. Jesus, And dominions, what Jesus have done, and position, what Jesus is continuously doing. stands above them all. He lift you up dun sa pagkakalugmok mo. Jesus, na iniligtas ka, na tinubos ka, na binigyan ka ng grasya. Jesus who saved you, who offered His life for you and me. And dominions, Oh Jesus, wala namang ibang pangalan, Panginoon, kundi Ikaw lamang. stands above them all. Jesus, It's the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. above all thrones, All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Oh, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Oh, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Oh, worthy is your name. Oh, Jesus, you're worthy, oh God. Walang iba, Panginoon, na gumawa sa amin ito, na nagmahal sa amin ng ganito kalawak, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ang papuri, pasasalamat, pagsamba ay sa iyo lamang. Salamat, Panginoon, for the whole week of your goodness, of your faithfulness, of your healing, for the whole week na pagsama mo sa amin. Lord God, our words are not enough. But Lord, may this simple act of worship to you, O God, through music, magbigay kalwalhatian sa iyo, O Diyos. Papurihan ka, sambahin ka. Come on, lahat ng anak ng Diyos, na iniligtas ng Panginoong Jesus, ay palakpakan siya. Come on! He deserves it. Ang ating Diyos na buhay, ang ating Diyos na nabuhay para sa iyo, upang ikaw ay hindi mapunta sa impyerno. Ganun ang Diyos. He always thinks of us. He always thinks of us. Hallelujah. Oh, you deserve it all, oh God. Maraming salamat, O Diyos. Ang papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa sandaling ito, tayo po ay dadako sa ating pagbibigay
Babasa lang po ako ng mga ilang talata mula po sa Bagong Tipan. Alam ko po na alam natin kung ano yung mga pagtatapat na dapat na ipagkakaloob natin sa ating Diyos. Ano po? Dahil isang katunayan na kapag tayo po'y nagtapat at consistently ay talagang nagtapat at pinanghawakan natin ang kanyang mga salita, alam ko po na ang Diyos ay magpapala. And even in Hebrews po, sabi po doon, God is a rewarder. Ang Diyos po ang siyang nagre-reward ng katapatan ng bawat isa. Dito po sa Mark chapter 12, 41 to 43, ito po ay mga patungkol, sabi po, things you should know about money. Your offering is important to Jesus. Yung pagkakaloob daw po natin ay napakahalaga sa ating Panginoon. Dahil meron pong isang instances sa Bible po na kung saan panahon ng pagbibigay ng mga paghahandog at ang Panginoon ay very observative na tinitignan po niya yung mga taong nagbibigay doon sa loob ng templo. So, dito po sa Mark 12, 41 to 43, where the offerings were put and watches the crowd putting their money into the temple treasury, many rich people threw in large amounts. But a poor widow came and put in 2 very small copper coins worth only a fraction of a penny. Calling his disciples to him, Jesus said, I tell you the truth, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything she had to live on. So please notice po yung dalawang comparison. Ang Panginoon po ang tinutukoy po dito na pinagmasdan po niya yung mga taong nagkakaloob sa loob po ng templo, na yung mga mayayaman daw po, out dun sa mga parang yung sobra-sobra na lang. Parang tira-tira. Tayo ayaw natin ng tira-tira, di ho ba? Or else talagang kapag tayo po'y maselan, yung tira-tira, itatapon na lang natin. Pero sabi po dito, samantalang yung widow na ang binigay niya, comparing doon sa mga mayayaman, yung buong ikabubuhay po niya ang ipinagkaloob po niya. So I will be reading in Tagalog po, no? Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang yon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit, ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikabubuhay. So, yun po yung comparison, na sila po yung, bagamat probably malaki po yung offering ng mga mayayaman, pero sabi po doon, kumpara doon sa babae, yung buo niyang ikabubuhay ay ipinagkaloob po niya. So, maging sa 1 Timothy, sabi po doon, money is not evil, but the love of money. Yung pera mismo, hindi po ito masama, pero yung pagkahumaling, yung sobrang pag-ibig na sa pera, na parang wala na tayong panahon kundi para kumita ng pera, magtrabaho. Alam naman natin, idadahilan ng mga probably ng mga head of the family, ginagawa nila ito para sa kanilang pamilya. So given na po yun, alam po natin yun. Nagtatrabaho kayo, nagsisikap kayo, binibigay nyo yung buong kahusayan nyo upang kumita ng pera para sa convenience ng buong pamilya. So sabi ko po, given na yon, talagang natural na lamang po yun. Pero ang mainam po, kapag natutunan po natin na ang pera ang siyang susunod sa atin, hindi po ang pera ang magiging master ng mga tao, kundi ang pera po ang slave, ang servant, na ang susunod lamang sa atin. No po? Kasi sa 1 Timothy chapter 6:10, for the love of money is the root of evil. And then, so it's not wrong to have money. It's wrong for money
to have you. So, hindi po masama na maging mayaman, hindi masama ang magkaroon ng pera, pero kapag ang pera na ang siya naghahari at nag-own doon sa tao, yun na po ang masama. So, last ano na lang po ito, no? Actually, meron pong isang napakalaking grupo, no po, buong ano na to Pilipinas. Nagkaroon po sila ng mga issue regarding sa pera, pagbibigay. And from time to time, nakakausap ko din po yung isang pastora na dati po ay ano po sila, active po doon sa grupong yun. There's just a time na nagkaroon ng challenge yung isang pastor, no po. Sabi po doon, yung ano, repairing doon sa ano, yung 1K, 1,000. Na dapat daw po, hindi ko sinasabi na ito po yung mga ibibigay ninyo, no? Kasi baka, mahalin tulad doon. Sabi po nung anong yon, kapag hindi daw po ganoon yung mga inihuhulog nilang mga offering, ay hindi daw po ito masusunog. Meaning to say, hindi po ito magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Kasi di ba yung mga offering ay mabangong samyo sa harapan ng Diyos. So probably, I don't know kung na-witness nyo yun, nakita nyo o nabalitaan nyo somewhere. Pero after noon, nagpulasan yung mga malalaking grupo, nag-exit sila kasi there's something wrong. So again, yung pera po, hindi masama, pero once na ang pera ang nag-own na sa atin, yun po ang masama. And last na lang po ito, improper attitude about money will draw you away from the Lord. Kapag nagkaroon po tayo ng maling pananaw sa pera, ito po yung maglalayo sa atin sa Diyos. Sa Matthew chapter 26, verse 16 to 14, Judas Iscariot said unto them, referring to the priest, "What will you give me? And I will deliver him unto you." And they covenanted with him for 30 pieces of silver. And from that time, he sought opportunity to betray him, referring to our Lord Jesus Christ. So si Judas, nagkaroon siya ng maling pananaw sa pera, kaya sabi niya doon sa mga priest, anong ibibigay niyo sa akin? Kabayaran nung ipagpapalit ko sa inyo, ibibigay ko sa inyo. So sabi nila, 30 pieces of silver. Tayo po ay manalangin sa umagang ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binibigyan niyo po kami ng tamang pananaw patungkol po sa pananalapi. At nais mo, Panginoon, na maging consistent at hinahanap mo din, Panginoon, yung mga matatapat na nagkakaloob sa iyo, nagtatapat sa inyo, Panginoon, sapagkat as you have promised, you will reward us. Salamat po, Panginoon, sa mga pangako mong ito na you are a rewarder of those who diligently seek you. Sa pangalan nga po ni Jesus. Amen. Good morning, church. Before we proceed in hearing God's word, just a few announcement po, no? So, this coming Saturday, ang ating pong night of worship at 3 p.m. So, inanyahan po natin ang bawat isa na makisama po sa Sabado ng alas 3. Dito po yun sa church. At kinabukasan din po, magkakaroon po tayo on Sunday ng baptism orientation. So, this April na po ang ating water baptism, and we are requiring everyone to undergo baptism orientation para po sila ay maintindihan din nila kung ano po yung baptism at malaman po nila kung ano yung implikasyon nun bilang isang mananampalataya.
So that would be on next Sunday after the service. And also, after din po ng every after service, meron din po tayong membership class. Sa mga interesado po na maging member ng church, every after service po, no, hanapin nyo lang po ako, nandyan lang po ako sa gilid-gilid. At di na po sa baba para di na po kayo bumaba, dito na lang po sa taas after service. And then also later, we would have a life group. So fourth Sunday po ito. Ngayon, sa every second and fourth Sunday po natin ito ginagawa. So dun sa mga gusto pong mag-join ng membership class or water baptism orientation, pwede pong mag-miss muna ng life group para makapag-join po kayo. Yung water baptism po is just for 3 Sundays until the water baptism. At lastly po, we are also glad to welcome for the first time 3 souls that were invited here in our service. Mari po namin kayong makita pag tinawag po ang pangalan nyo. If you can stand up, Kanoy Arcan. Welcome po. Dorothy Egilon. And also Roberta Palatao. Sige po. Can we all, yung mga natawag po, mari po ba kayong tumayo? At ipagpapray lang po namin kayo, no? Huwag po kayong kabahan. We're just gonna speak blessings to your life. At the rest po ng congregation, let's raise our hands. Let's pray for them. Ama namin Diyos, pinupuri ka namin patuloy sa umagang ito at kami nagagalak sapagkat may 3 kaluluwa na inyong idinako sa umagang ito. Alam namin, Panginoon, na ikaw ay may purpose para sa buhay nila at yun ay ang makilala nila ang inyong anak na si Jesus. Lord, gamitin niyo po ang church na ito at ang mensaheng kanilang maririnig mamaya. Buksan niyo po ang kanilang puso at isipan and that they would discover and see that life is only found in Christ. May they be satisfied, may they be may yung hunger nila, Panginoon, yung hinahanap po nila sa buhay nila ay makita nila sa inyong anak na si Jesus. At alam namin na kay Jesus lamang ito matatagpuan, Panginoon. Nagpapasalamat din kami sa mga kaibigan nila o kamag-anak na nag-imbita sa kanila dito and they have shown their love for these people, O God, by inviting them to hear your word, to know your Son, Jesus Christ. All this we pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. And lastly po, we will read together New City Catechism. So every Sunday po, binabasa natin ito. There are 52 questions and 52 answers. Ito po ang pinapaniwalaan natin bilang isang mananampalataya at ang mga tanong at sagot po dito ay base po sa Biblia. So we are now on question number 12. Ano naman ang ipinag-uutos sa atin sa ika-9 at ika-10 utos? Ang sagot po, sa ika-9 ay ito, na hindi tayo magsinungaling o mandaya man, bagkus ay magsabi ng pawang katotohanan sa diwa ng pag-ibig. At ang huli at ika-10 naman ay ito, na matuto tayong makontento kung ano ang binigay sa atin ng Panginoon at hindi pag-imbutan ang pag-aari ng ating kapwa na ipinagkaloob rin sa kanila ng Diyos. Our scripture reference is from Santiago or James chapter 2 verse 8. And now church, let's all prepare our hearts. Mag-pray din po tayo na malayo tayo sa anumang distraction nang sa gayon ay matanggap po natin yung pagkain para sa ating kaluluwa na ihandog or i-deliver po ni Pastor Romel Estavillo. Morning po sa bawat isa. Man. Kahapon po nasa Northville kami. Actually po, first time ko po ang street evangelism. Kaya, Lord, sabi ko, hindi ko alam ang gagawin ko. Just lead me sa mga taong kailangan kausapin. At meron po akong mga na-encounter doon na I marveled kung paano ayaw tanggapin ng Panginoon sa buhay nila. Sabi ko, at nag-flashback din naman mga kapatid ang nakaraang buhay ko. Ganon din naman ako. Buti na lang may mga taong masugid at matyagang nag-follow up sa akin. O ina-assess ko it's really the problem is on their part sa mga taong nandun. Doon ko na-realize na grabe kulang na kulang ang manggagawa mga kapatid. Ang may na-encounter nga po ako doon, yung nagbebenta ng fishball.
Yun pala, talagang nagba-Bible study din pala doon sa kung tinatawag ay street bato. Bato ba yung tawag niya? Nakita ko po yung mga kabataan. Grabe. Grabe. Kailangan po nila ng kailangan talaga ng manggagawa ng Panginoon para po magpahayag ng salita ng Panginoon. Alam mo yung mga kabataang kausap mo pero yung mga mata ang lilikot? Naka-encounter na ba kayo ng ganon? Yung parang akala mo bilog ka kasi tingin nila ganon ka, oh. Alam mo yun? Hindi ko alam kung intoxicated with something, pero kapag ka tinitignan ka, akala mo bilog ka. Yung mga ganun ng mga mata. Sabi ko, Lord, grabe. Sabi ko, kawawa naman itong mga kabataang ito. Wala po, mga kapatid. It's a reminder also for all of us na doon ko na-realize, ang dami po palang kailangan pang gawin. Hindi lang po talagang nasa comfort zone na lang tayo. Kailangan din po natin talagang umalis na rin sa comfort zone. Ano po? Magandang umaga po muli. Pagpalain po tayo ng Panginoon ngayong araw na ito. Actually po, pagpasensyahan niyo po ako kung madalas ako pag ako nakatayo ay nababanggit ko na huwag kang matutulog. Ayaw ko pong matulog kayo. Kung meron kayong tutulugan, huwag naman ganito. Huwag niyo namang tutulugan ng salita ng Panginoon. Yung bang, sino po nanonood ng boxing sa inyo? Di ba pag lumalaban si Manny Pacquiao, parang yung heartbeat mo, nagpapalpitate ka, hindi mo maintindihan, talagang naghihintay ka ng magse-celebrate ka, yung knockout punch. Kailan kaya tayo magiging ganun, pagdating sa pakikinig ng salita ng Panginoon, talagang nagpapalpitate ka na, naghihintay ka ng salita na, magse-celebrate tayo. Kumpisa pa lang tayo, ito na naman. Kapatid, sana po huwag niyong tutulugan ng salita ng Panginoon. Actually, 3 weeks na ago, ano po ang isi-share ko, Lord? 3 weeks ago pa lang ako nananalangin. Ano po isi-share ko sa araw na ito? Wala po, target lock na naman po. Wala po kung ilalagay ang Lord's heart ko, kundi itong kwentong ito, mga kapatid. The Half Battle of Ages. Yung kwento po ni David and Goliath. Sino po nakakalam ng kwento ni David and Goliath? Amen. Ano pong naalala nyo doon? Ang naalala nyo lang, higante, Sige po, tayo po muna yung manalangin. Samahan niyo po ako. Hindi ko kakayanin ito, mga kapatid. Kailangan niyo ring manalangin. Nakatagpuin kayo ng Panginoon sa araw na ito. O Diyos, kami nagpapasalamat, Lord. Ngayon pa lang alam po namin mananagumpay na kami dahil nakarating kami, Panginoon, sa sambahan niyo, sa bahay-sambahan niyo, sa presensya niyo, Panginoon. And mas lalo ka pa namin ini-invite, Lord, ang salita mo, Lord, ay makapenetrate sa mga puso po namin upang ito po ay maisapabuhay namin, Panginoon. Oh God, we are just inviting you, Holy Spirit. Oh Holy Spirit, we know na sa iyo nagmumula lamang ang karunungan. Kaya ina-acknowledge lang namin ang karunungan mo sa sandaling ito, Panginoon. At hindi lang basta karunungan ang nais namin, kundi karunungang may kasamang kapangyarihan, Panginoon. We invite you, we invite your power today, Father. This all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po. Ang ating pong pag-uusapan nga po, sabi ko nga from the story of David and Goliath. Matatagpuan po natin siya sa 1 Samuel chapter 17. Okay? So, maya po, tatanungin ko kayo, okay pa ba kayo? Para lang po magising ko kayo. Okay lang yan? Huwag po kayo magdadamdam sa akin. Baka pagkatapos po ng service ay, Pastor, hindi mo ako pinatulog. Akala ko positive ang sasabihin mo sa akin. Pastor, hindi mo ako pinatulog. Grabe ka. Sige po, hindi po tayo ganun, Nandito tayo para po ma-absorb natin lahat ng salita ng Panginoon. At tinitiyak po ng Panginoon sa inyo, kapag na-absorb natin ito, you will never be the same. You will never be the same. Sa akin nga, pinipreach ko sa sarili ko, na-excite ako na ang ganda lang ng sinasabi ng Panginoon. Okay lang? Diyan pa kayo? Well, matutulog, Kukunti na nga lang tayo, matutulog pa kayo, nakakahiya naman. Buti sana kung marami tayo, medyo nakakatago-tago ka. Ito ngayon Sige, ang title po ng aking pong lesson is Overcoming Discouragement in Life. Sino po ang madalas na di-discourage? Yung one step na lang na akbang ka na lang, maarasan mo na yung victory, dahil nga discourage ka, atras. Alam niyo po ang epekto ng discouragement sa buhay?
you will never pursue, you will stop pursuing your God-given victory. Mahirap po, ayaw ko pong mangyari sa isang mananampalataya yon. Na tayo po ay huminto, kapatid. Dahil na-discourage tayo. Abot tanaw na, talagang kayang-kaya nang abutin, pero na-discourage ka, hindi ka na nagpatuloy. Mahirap po ito, mga kapatid, ang ma-discourage. Okay po? Titignan po natin from the story of King David and Goliath, kung paano na-overcome ni David yung mga discouragement na encounter niya sa kanyang buhay. Tingnan natin. Sabi ko nga sa inyo, pag naghari ang discouragement sa inyo, it will stop you from pursuing your God-given victory. Alam niyo po, dun sa mga nagbabasa po ng Bible, may sinend po na 12 spies. Tama? One representative from each tribe. So 12 spies. Bumalik po sila, 2 lang po ang positive ang dala. Yung 10 po doon, na-discourage sila sa nakita nila. Sabi nila, may mga higante doon. Mukha lang kaming tutubi kumpara sa kanila. So ang gusto na nilang mangyari, since discouragement ay talagang naghari na sa buhay nila, balik na lang tayo sa Egypt. Ayaw na po nilang i-inherit yung promised land na kung saan ang Diyos ang nag-prepare at ang Diyos ang magdadala sa kanila. Ganon din sa ating mga mananampalataya, sayang naman. Ang Diyos ang nag-prepare niyan. At ang magdadala sa iyo ay ang Diyos din ang magdadala sa iyo sa prepare niya. Pero pag naghari po ang discouragement sa atin, hindi ka na magpapatuloy. Sayang naman mga kapatid. We've come a long way. Tapos dahil lang sa mga discouragement na to, ayaw mo na. Ganon din po mga kapatid. Alam niyo po si Elijah, katakot-takot na presentation ng miracles of God. Pero na-discourage siya. Akala niya mag-isa na lang siya. Hindi na nagpatuloy. Ano pong nangyari? Wala namang problema sa Diyos. Ang problema nga lang mga kapatid, tumigil na po yung makita niya, yung mga gagawin pa ng Diyos sa buhay niya. Pinalitan po siya ni Elisha. So ayoko pong maghari ang discouragement sa bawat isa sa atin, especially yung mga mananampalataya. Especially sa atin. No? Okay pa tayo? Sige, basahin po natin. Ang main text po natin is from 1 Samuel 17 to 51. Medyo mahaba to, kaya hindi ko na po babasahin ng buo. We will study as we go along. Okay lang po ba yun? Pagka meron po kayong, sabi ko nga, sana yung parang nanonood tayo ng boxing na naghihintay tayo kung kailan tayo magse-celebrate. Makakita kaya ako ganong reaction ngayon? Sige po, tingnan po natin. But before we study, yung battle po ni David and Goliath, alam niyo po ba kung gaano kataas si Goliath? Alam niyo po? Ang sabi po nila, yung in-estimate po nila yung pagkakadescribe ng Bible, siya po ay 9 feet 9 inches. Nakakita na ba kayo ng ganon? 9 feet 9 inches, 9'9". Gaano kataas na yung nakita ninyo? 7'7". 7'7" po yun, Yun po ang pinamataas na nakita ko. So tignan na natin. A brief background lang po patungkol kay Goliath. Sa 1 Samuel 17, babasahin ko po verse dito po sa umpisa. Sabi dito, and a champion, verse 4 po ako, 17 verse 4. And a champion went out from camp of Philistine named Goliath from Gath, whose height was 6 cubits and a span. He had a bronze helmet on his head, and he was armed with a coat of mail, and weight of coat was 5,000 shekels of bronze. And he had a bronze greaves on his legs, and a bronze javelin between his shoulder. Now the staff of his spear was like a weaver's beam, and his iron spearhead were 600 shekels, and shield bearer went before him. So napakataas po ni Goliath, na yung wala po, kung makikita niyo po, sino po ang nakapanood po ng mga Battle of the Century? Mga European battle kung saan yung mga naka-full gear. Yung may helmet, yung kay David po ay kay Goliath po mga kapatid, yung coat of mail is, yung pong parang ring na bakal. Yun po, nagdugtong-dugtong siya, tapos yun po yung kanya pong parang protection sa kanyang sarili. Tapos naka-helmet. Bronze helmet. Tapos ang taas-taas, pag nakita mo talaga siya, matatakot ka. Kaya nga po, ang mga Israelites nakatayo sa isang bundok, ang mga Palestinyo nakatayo din sa isang bundok. There is a valley in between them. Doon po sila naghahamunan. At ang sabi po, ang anyaya po ng Philistine,
maglarap na lang kayo ng isang lalaban para sa inyo. Kung sino man manalo, magpapasakop kung sino ang matalo. Okay po? Nasusundan? Ready na po ba kayo? Akala ko po mahaba. Mabilis lamang pala. So okay lang tayo. Sige, basahin po natin ano. So ang pagmumulan, let's study first. Number 1, na pagmumulan ng discouragement is what? Disqualification from people around us. Basahin po natin 1 Samuel 17:20-29. Makipagbasa po tayo. Para po tayo ay magising. Andun na pa kayo? 1 Samuel 17, verse 20-29. Basahin ko na lang? Sige, basahin po natin. Sabi po dito, samahan niyo po ako, no? Or internalize niyo na lamang po yung aking pong binabasa. Napakaganda po. Hindi kayo magsisisi. Ako, ilang beses ko na pong na-encounter, napasadahan po ang Bible, sa Bible, yung kwento po ni David and Goliath. And every time na binabasa ko siya, talagang na-excite pa rin ako kung paano nagtagumpay po si David, kung paano pinagtagumpay ng Diyos si David. Okay po? Okay pa? Sige, basahin ko po, no? Verse 20-29. So ito po si David, siya po ay isang pastol. Okay po? Yun po yung kanya pong occupation. Siya po ay isang pastol. Ngayon pinadala po si David sa kanya mga kapatid na nasa battle, nasa digmaan, kasalukuyan. Bigyan mo, pinadalan po sila ng pagkain. Dalhin mo to sa inyong mga kapatid. Etong si David, dinala po niya yung pagkain. So ito na po. Verse 20. So David rose early in the morning, left the sheep with the keeper, and took the things and went as Jesse had commanded him, and he came to the camp as army was going out to fight and shouting for the battle. For Israel and the Philistine had drawn up in battle array, army against army. And David left his supplies in the hand of supply keeper, ran to the army, and came and greeted his brothers. So dalawa po, sabi ko nga sa inyo, yung pong Philistine nasa isang bundok, yung pong Israel nasa isa ring bundok. So nagpunta po si David para magdala po ng supply sa kanyang mga kapatid. So eto na. Ano pong next na nangyari? Nagtanong po si David. Then, as he talked with them, there was a champion, the Philistine of God, Goliath by name, coming up from the armies of the Philistine, and he spoke according to the same words. So David heard them. And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were dreadfully afraid. Sino ba naman ang hindi matatakot kay Goliath? Every time po na nagsisigaw si Goliath doon, maglabas kayo, ilalaban nyo na lang sa akin. Gawin na lang nating simple. Huwag na tayong maglabanan. Representative mo, representative namin. Ang tagal-tagal po siya, mga kapatid. Alam niyo ba ang 40 days? 40 days and 40 nights naghahamon po si Goliath. Wala pong mai-present ang Israel. So tingnan po natin. Anong verse na po ako? Verse 25. So the men of Israel said, "Have you seen this man who has come up? Surely he has come up to defy Israel. And it shall be that a man who kills him, the king will enrich with great riches, will give him his daughter and give his father's house exemption in Israel." Verse 26. Then David spoke to the men who stood by him, saying, "What shall be done for a man who kills this Philistine?" Sabi po ni David, ano ang mangyayari sa taong papatay sa Philistine na ito? Nakita po natin? Sundan natin. Sundan niyo natin, no? Wala pa naman ako nakikitang inaantok. Salamat sa Panginoon. Alam niyo po ang antok, pipigilan kayo niyan. Kaya, kunya-kunyarihan lang kayong antok. Deceive nyo natin yung kaaway. You know? Kunya-kunyari lang. Sige. Then David spoke to the man. Tapos ang sabi po dito, then David spoke to the man who stood by him, saying, "What shall be done for a man who kills this Philistine and take away the reproach of Israel? For who is this uncircumcised Philistine that we should defy the armies of the living God?" And the people answered him in this manner, saying, "So it shall be done for the man who kills him." Now Eliab, verse 28. Gusto ko kayong makasama sa verse 28. Sino po nasa verse 28? Ayun pala. Alam niyo po si Eliab kung sino si Eliab? Kapatid po ni David. Nung narinig po ng mga kapatid ni David, ang mga inuungkat ni David, nag-uusisa siya, ito po yung sabi nila. And Eliab's anger was kindled against David, and he said, "Why have you come down? And with whom you have left those few sheep in the wilderness?" Hindi ba't grabe kapatid mo. Nagtatanong ka lang naman. Bakit ka ba narito?
Parang pinahiya, sa tingin ko pinahiya pa si David eh. Kanino mo iniwan yung mga tupa? Tapos ano mo nangyari? And whom you have left those sheep in the wilderness, I know your presumption and the evil of your heart, for you have come down to see the battle. Alam ko ang puso mo, no? Nandito ka para makichismis. Sabi po ng kapatid niya. Sige, baba po natin. Ito po yung sagot ni David. And David said, what have I done now? Was it not but a word? Verse 29? Pwede ko bang basahin sa New King James yung 29? Dito po pagmumula. Okay po, basahin ko dito ang sagot ni David. Kasi dito natin makakuha yung point natin number 1. And David said, what have I done now? Is there not a cause? Sabi po ng mga kapatid niya, bakit ka ba naririto? Para bang kulang na lang sabihin, hindi mo lugar ito. Wala kang puwang sa lugar na ito. Hindi mo ito linya. Ang sagot po ni King David, mga kapatid? Anong ginawa ko? Is there not a cause? Wala ba akong karapatan na nandito? Sabi po ni David. Una pong discouragement na pagmumulan sa buhay po natin. Yung mga disqualification po na manggagaling sa mga taong nasa paligid po ninyo. Sino po ang talagang na-discourage dahil ang daming sinabi ng mga tao sa paligid niya? Wala po? O kayo po yung nang-discourage? Uulitin ko, sino na po ang na-discourage? Hindi na nagpatuloy sa kanyang pinupursu dahil ang daming negative comments sa paligid niya. Meron? O you are on the other side, kayo yung nagdi-discourage. Alam niyo po mga kapatid, even sa paglilingkod, gusto mong maglingkod, pero ang daming mga tao na ayaw kang paglingkurin. Naalala ko yung isang pastor namin, yung po bang, alam niyo yung disqualification na nangyari sa kanya? Sabi niya, sino naman na nagbigay sa inyo ng karapatan? Yun ang sabi niya sa isang pastor. Sinong nagbigay sa kanya ng karapatang tumayo sa pulpito? Mas matalino pa ako sa kanya. Sabi po nung nakapag-aral talaga, yun po yung sabi niya, ngayon kung iti-take mo yun kapatid ko, aba hindi ka natatayo talaga. Sabi ko nga sa inyo, pagmumulan ng unang discouragement sa buhay natin is yung disqualification na marireceive natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Wala pa naman naka-experience nun? Alam niyo po nangyari? Yun siya nagsalita patungkol sa pastor kung sino nagbigay sa kanya ng kaparapatang tumayo sa pulpito. Nagkaroon ng pagkakataon, pinatayo po siya. Testimony po ng isang pastor. Nung tumayo po siya, hindi po daw siya nakapagsalita. Wala pong lumabas na boses. Ang lumabas, puro pawis. Sabi po ni pastor, alam mo pastor, sabi niya, wala akong ibang ginawa. Sabi po nung talagang dinisqualify niya, kundi manalangin at manalangin. Alam niyo po yan? Kaya itong mga sinasabi ng mga nasa paligid ninyo, kapag ito in-entertain nyo, sigurado madi-discourage kayo. How did David overcome this discouragement, mga kapatid? Anong sabi niya? Wala bang dahilan para nandito ako? Ano po ang dahilan ni David? Alam niyo po ang dahilan ni David kung bakit siya nandun? Wala na namang dahilan talaga kasi po, siya po ay isang pastol. Ano pong ginagawa ng isang pastol doon sa digmaan? Wala naman talaga. Pero kung babalikan po natin sa 1 Samuel 16 verse 13, sabi po dito, nung in-anoint, dito po sa 17, na-anoint na po si David as king. Tandaan niyo po. At nung in-anoint po siya as king, in 2 Samuel 16 verse 13, then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel arose and went to Ramah. Yun po yung dahilan ni David. God is with him. Sapat po bang dahilan yon? Hello? Sapat po bang dahilan ni David na nandun siya? Ang dahilan niya ay ang Diyos? Ganun din po. This is how we overcome yung pong discouragement na dinidisqualify tayo na nasa paligid natin na akala mo wala tayong karapatang tumayo. Akala mo wala tayong karapatang magpatuloy. Sabihin nyo sa inyong sarili, ang karapatan ko ay nagmumula sa Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo. Amen po. Your reason is God and your qualification is from God. Sana po magpatuloy kayo. Kung meron kayong pinupurso na desire sa puso ninyo at sa ngayon ay nadi-discourage kayo, it's about time to stand up.
Okay po? It's about I am to stand up. Ipurso nyo yan. Anong dahilan nyo? Kasama nyo ang Diyos. Amen po? Nakalimutan nyo yata, ang dahilan natin sa lahat ng ating ginagawa ay ang Diyos. Ganon din po yung dahilan ni David. Bakit ka nandito? Sabi ng kanyang kapatid. Bakit? Wala bang dahilan para ako'y naririto? Mayroon pong isang dahilan. Kasi po bakit? The Spirit of the Lord was with him nung siya po ay inanoint. Yun din ang dahilan niya. Naririto ako dahil sa Diyos. He is my reason. He is my qualification. Same is true with you, mga kapatid. Ang dahilan natin kung bakit tayo magpapatuloy to pursue our desire. At pong dahilan nyo, because you have God and God is your qualification. Amen? Hindi po ba knock-out punch yun? Hindi pwedeng mag-celebrate? Ako po, okay na ako. Okay po sa akin yun, mga kapatid. Kahit hindi ko linya, magpapatuloy ako. Kasi ang Diyos ang dahilan ko kung bakit ako nandiyan. Sige po, let's move on. Sa ating pong point number 1, how to overcome disqualification from people around you. God is your reason and qualification. Number 2 po, mga kapatid, na pagmumulan ng discouragement is that from the reality of who you are. So tingnan po natin. 1 Samuel 17, 30 to 40. Pwede ba nating basahin yun? 3 points lang ako. Okay pa, 3. Nasa number 2 na po tayo. No? 1 Samuel 17, 30 to 40. Basahin po natin. Then he turned from him toward another and said the same thing. So si David, dahil nga po nakareceive na po siya, dahil ang dahilan niya po ay ang Diyos. Ang Diyos ang dahilan ko, kaya ako naririto. Kahit man mapahiya siya, ano pong nangyari? Pumunta po siya sa isa pa. Magtatanong ulit. Then he turned from him toward another and said the same thing. And these people answered him as the first ones. 31, now when the words which David spoke were heard, they reported to Saul and he sent for him. So nung narinig po ng mga tao yung pag-i-inquire ni David, sinabi po ito kay King Saul. Siya po ang leader ng panahon na yan. At ano pong nangyari? Pinatawag po si David. So tignan po natin. Then David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine. Nakita niyo ba? Sabi po ni David na isang pastol, sinabihan niya po yung hari, huwag na kayong malungkot. Dahil sa taong ito, si Goliath, lalabanan ko po siya, sabi po ni David. Wow. Alam niyo po kung sino si David? Ano po ang age ni David nung panahon nito? May idea po kayo? Ano po? Teenager daw po siya dito sa panahon na ito. In between 10 to 15 years old. Imagine niyo po yan? 10 to 15? May 10 to 15 ba yan? Nasa baba po yata yung mga 10 to 15 years old. Sabi po ni David, O Haring Saul, huwag ka nang malumbay. Huwag ka nang malungkot. Ako lalaban para sa iyo. Imagine niyo po yun, Bakit nandun po una sa lahat, wala pong kakayanan si David. Bakit siya nandun? Ang dahilan niya nga po ay ang Diyos. Tingnan natin, Then David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine. Baba po natin. And Saul said to David, you are not able to go against this Philistine to fight with him. For you are a youth, and he a man of war from his youth. Nakita niyo po, ang sabi po ni Saul, hindi mo kaya. Ikaw ay bata pa. Samantalang yung makakalaban mo, mula pagkabata, nakikipagdigma na. Kung kayo po, kung tataya po kayo, laban ng David at Goliath, saan po kayo tataya? Kanino po? Alatang sugarol po kayo, Hindi po tayo tataya kay David. Si Saul po, hindi siya magbebet kay David. Sabi ni Saul, hindi mo siya kaya. Ikaw ay isang bata. Samantalang kalaban mo, mula pagkabata, mandirigman na siya. Pero alam po sabi po ni David, ang ganda po ng sinabi ni David. Nakaka-excite yung sinabi ni David. Basahin po natin, But David said to Saul, your servant used to keep his father's sheep.
dinala po niya doon sa kanya pong experience sa Diyos. Ako po ay tupa. Ako po ay pastol ng mga tupa, sabi po ni David. Ano pong nangyari? Your servant used to keep his father's sheep, and when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock. Galing, ano? Andyan pa kayo? I went out after it and struck it and delivered the lamb from its mouth. And when it arose against me, I caught it by its beard and struck and killed it. Grabe. Sabi po ni David, ako ay isang pastol. At pag inatake daw mga kapatid, yung kanyang mga tupa ng lion at bear, sino na po nagkaroon ng face-to-face encounter with the lion and with the bear? Doon nga po saan ba to? Sa Manila? Manila Zoo ba yun? Kahit nga may salamin, natatakot kang lumapit eh. Pero sabi po ni David, pag daw yung kanya pong mga tupa inatake ng lion and a bear, ano mong ginagawa niya? I go after them. Tapos kapag lumaban daw, hindi siya yung sinasabi, kapag lumaban sila sa akin, sabi ni David, anong ginagawa daw po niya? Kinukuha daw po sa beard. Ano? Imagine nyo, no? Hindi ko ma-imagine. Paano nagsabay yung lion tsaka yung bear, ano? Hahawakan niya sa ng mga balbas, tapos pag-uuntog-untogin niya siguro gano'n, ano? Napakatindi po, no? Pero makikita niyo po, may books of Psalms na kung saan God strengthened David. Kakaiba po yung strength ni David. Kung hindi po kakaiba ang strength ni David, hindi niya po kakayanin ng lion. Kayo nga, aso nga, hindi natin kaya eh. Di ba, aso nga lang, hindi na natin kaya. Mas hindi nyo kaya yung tuta. Tama, oy, kukunin mo na yung tuta. Natatakot ka sa tuta kasi nangangagat siya bigla. Pero si David, isang lion, mga kapatid. Isang bear. Hindi po exaggeration ito. Kayang-kaya niya po yun because God strengthened him physically. So tingnan natin. Nasaan na po ako? Yun. Your servant has killed both lion and bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, seeing has defiled the armies of the living God. Verse hanggang ano mo po ako? 40. Moreover, David said, the Lord who delivered me from the paw of the lion. Yun po yung sikreto. Amen po. Yun po yung sikreto. The Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, He will deliver me from the hand of this Philistine. And Saul said to David, go and the Lord be with you. So Saul clothed David with his armor and he put a bronze helmet on his head and he also clothed him with a coat of mail. Sige. Saan na po ako? David fastened his sword to his armor and tried to walk, for he had not tested them. And David said to Saul, I cannot walk with this, for I have not tested them. So David took them off. So si David po, imagine niyo po yung kwento natin, yung nangyari. So si Saul po, sige, lumabang ka, sabi niya. Sinuotan po siya ng helmet. Imagine niyo, malaki po yung helmet, syempre. Sinuotan mo, 10 to 15 years old lang eh. Paano makikipaglaban kung ganun-ganun yung helmet mo? Baka bumaliktad pa yung helmet mo, hindi mo na makita yung kalaban mo. Sinuotan din po siya ng coat of mail. Coat of mail, yung pong yung sinasabi ko sa inyo, yung bakal na nagkaganon na parang ring. Siguro nung sinuot po kay David, grabe, parang siyang ikakasal siguro, ang haba. Kasi matangkad po si Saul eh. Ang pagkakadescribe po ng Bible, matangkad si Saul. Siguro po nung sinuot yung kanya kay Saul, para po siyang ikakasal. Meron pong hahaba ng kanyang yung coat of mail niya. Sabi po ni David, hindi ko kaya ito, hindi sa akin to, hindi pwede. Tinanggal niya po mga kapatid ko. So sabi ko nga sa inyo, disqualification. Number 2, disqualification. Ano po yun? The reality of who you are. Sometimes nadi-discourage tayo kasi bakit? Sasabihin mo sa sarili mo, eto lang ako. Alam niyo po, ako po ay, ano po ba yung medical term doon sa afraid of crowd? Natatakot ka sa mga tao? Meron po ba yun? Wala po? Yun na yun. Yung bang pag lumabas ka, natatakot ka. Pag nagsalita ka, nanginginig na yung labi mo. Ganun po. So, alam niyo po, totoo po ito yung sinasabi ko. Hindi ko kayang humarap sa maraming tao sa nakaraang buhay ko. Liban na lang kung nakainom ako. Siguro kahit sinong kaurap mo.
Kaya nga po, sabi ko nga sa inyo, may grupo po kami sa Isabela. Kami yung grupo na hindi lalabas pag hindi nakainom. Dahil pag lumabas kami, akala mo, sobra, takot na takot ka pag lumabas ka, pag wala kang inom. Hindi ka nakainom. Balik tayo sa ating pinag-uusapan. Lumayo po tayo. Pangalawa pong discouragement na pagmumulan po. Alam niyo po yon, yung katotohanan kung sino ka. Sino na po yung ganon? Sasabihin, ay, hindi ko ito kaya kasi ganito lang ako. Ay, hindi ko kaya kasi wala naman akong abilidad. Hindi ko ito kaya dahil hindi ko naranasan pa ito. Yun ang ipinamukha po kay David. David, hindi mo ito kaya. Dahil bata ka lang. Ang kalaban mo, mula bata, lumalaban na. Andyan pa ba kayo? Hindi niyo pa ba naranasan yun, na-discourage ka dahil sa sarili mo? Yung humarap ka ba sa salamin? Ay, oo, sabi, hindi ko kaya. Yung manliligaw ka, tapos humarap ka sa salamin? Hayaan mo na. Sa kanina na lang. Na-discourage ka, nakita mo sa salamin. Andun po kayo? Yung bang, pag namulat ka, kung sino ka, ayaw mo na pong tumayo, ayaw mo nang magpatuloy. Dati po, ganun din po yung yung weakness ko po sa buhay ko. Yun po yung weakness ko din po sa buhay ko. Alam mo, sige, pagpatuloy ka. Pero kapag nakita, ay, hindi ko kaya. Kakabahan ako, baka hindi ako. Yun po yung weakness ko. Pero paano po in-overcome ni David po yun? Alam niyo po, napakaganda po yun ang ginawa po ni David. Paano po in-overcome ni David yung disqualification from the reality of who you are? Ni-remind niya po ang kanyang sarili at si Saul. About what? The faithfulness of God and the unchanging nature of God. Sabi niya, King Saul, sabi niya, ang ganda. Yung nagligtas sa akin na Diyos noon sa kamay ng mga leon at oso, siya rin ang magliligtas sa akin ngayon. Ganon din sa inyo, mga kapatid. Alam niyo po, ganon din sa atin. Kung sinasabi mong hindi mo kaya, nagkakamali ka kasi kung wala po yung faithfulness, yung unchanging nature of God sa buhay mo, malamang wala ka na ngayon. Malamang wala ka na, hindi ka na umabot dito ngayon. Pero ang katotohanan, naririto tayo bawat isa sa atin because of the faithfulness of God and the unchanging nature of God. Yun din sana yung maalala mo. Kaya ko to kasi bakit? Nakarating nga ako sa kinatayuan ko ngayon dahil sa Panginoon. Kaya kakayanin mo rin ngayon. Amen po? Sabi ko nga, inaalala ko nung sa DG, nag-DG po kami, naipaalala lang sa akin how God spared my life, no? Nung nasa pa ako, sa Saudi, sa Abu Dhabi, sa kung saan-saan, sa Jeddah. Ilang beses pong in-spare ng Diyos yung buhay ko. Pag naalala ko nga, natatakot pa rin ako, kinakabahan ako. Pero salamat sa Panginoon, yun na lang ang inaalala ko kapag halimbawang may pagsubok ka, aalalahanin mo, mas matindi nga yun eh. Tapos ngayon, matatakot po tayo. Siguro naman na-encounter nyo na po ang Panginoon sa buhay nyo. Sino po hindi pa nakaka-encounter sa Lord sa kanyang buhay? May mga problema na ba kayong pinagdaanan sa buhay nyo? Eh kung hindi po nalampasan yon, wala kayo ngayon. Kung hindi po tapat ang Panginoon sa problemang yon, wala kayo ngayon. Sana naman alalahanin natin yon. Sabi po ni King David, kasimple naman itong kalabang ko. Dun nga, lion at saka oso ang kalabang ko. Eto tao lang. Kasimple. Niremind ni David, kapatid, yung faithfulness ng Diyos, hindi ako iniwan ng Diyos. Sana ito rin po yung, pag inatake po kayo ng disqualification, ng discouragement, ng katotohanan kung sino ka, sabihin mo kapatid sa sarili mo, wala ako ngayon dito, hindi ako umabot dito kung hindi sa Panginoon. And the same God na nag-sustain sa inyo, siya rin ang tutulong sa inyo sa kinakaharap nyo. Sino ba ang tutulong? Sabi po nila, ang buhay ng Kristiyano ay mahirap. Tama ba? $50-50. Basta 50-50. Pagka okay ang lahat, hindi mahirap. Pag hindi okay, mahirap. Kaya 50-50.
Pero tignan mo. Okay, diretso na po tayo. No? How to overcome. Remind yourself no, kung paano tapat ang Diyos. Kung gaano katapat ang Diyos at hindi nagbabago ang Diyos. Sige, tignan natin. Basahin lang natin. Tuloy lang po natin yung ano. Yung verse... Ay, wait lang. May point lang. Pinapaalala lang sa akin ng Panginoon. Tingnan niyo po ano. Tingnan niyo po kung gaano yung... I'm speaking to the believer. Sino na po ang nananampalataya sa Panginoong Yesus? Minsan pa. Kasi hindi para sa ito kung hindi ka pananampalataya sa Panginoong Yesus. Sino na po ang nananampalataya kay Lord Jesus Christ? Tinanggap niyo na po si Jesus Christ sa buhay niyo? Okay, tinanggap niyo, nasa plano na kayo, okay? Nasa kamay na kayo ng Panginoon. Sino po yung nakaranas ng nung tinanggap mo na si Lord sa buhay mo, medyo may mga pinagdaanan kang matitindi? Amen, nakaka-relate. Amen. Nakaka-relate. Alam niyo bang yung mga pinagdaanan niyo talaga? Totoo ito mga kapatid. Minsan napipreach dito na yung mga nakaraan buhay mo, yung mga ranasan mo, yung mga experience mo, ito ay talagang nangyari sa buhay mo ito para i-prepare ka sa mga hinaharap. Pero totoo po yun. Alam niyo po si King David, ano po ang nakaharap ni King David? Ano nga po nakaharap niya? Lion and a bear. Tama po ba? Para sa akin, nung ini-imagine ko, para sa akin na ako ay may Panginoon. Very close sila ng Diyos. Close sila ng Panginoon. Pwedeng mamili si King David ng kakaharapin niya. Tama? Andyan pa kayo. Nung kaharap niya yung lion, pwede naman siya manalangin. Lord, bigyan mo nila ako ng daga para cute. Lord, ayoko nitong oso. Bigyan mo na lang ako ng puppy para makadal ko. Pwede siyang manalangin sa Diyos. Pero alam niyo po mga kapatid, yung pa lang yun, ang tindi ng karanasan niya, preparation pala yun para sa victory niya. Kaya sa bawat mananampalataya sa atin, you have to remind yourself, kailangan nating i-remind ng bawat sarili natin, bawat isa sa atin. Ako din, nire-remind ko yung sarili ko. Minsan nakafocus po tayo sa tindi ng pagsubok at pinagdadaanan ng buhay natin. Nakakalimutan natin, ito'y preparation ng ating victory in the future. Totoo yun. Amen po? Totoo po yun. Ako po bilang isang mananampalataya, mararin pinagdaanan ng buhay ko. At even now, sa aming pamilya, there are challenges. Pero ito po, like King David, tinatawanan na lang dapat natin ito mga kapatid. Dahil ito'y preparation lang ng victory natin in the future. Okay po? So tingnan natin. Napakaganda lang. May time pa ba ako? Naka 30 minutes na po ako. 30 minutes. Sige, okay lang. Basahin na po natin. Verse number 3 po na magmumula ng discouragement. Discouragement from how big is your adversary. Diba? Ito po yung pagmumulan minsan. Basahin natin. Tingnan natin. Ano matututunan natin? 1 Samuel 17:41 to 51. Amen. Malapit na po. Number 3 na ako. Last point na po ako. Okay na. Pwede na kayong gumising. Sige. So the Philistine came and began drawing near to David. Wow! Imagine niyo ba? So eto na, nasa isang bundok si Filistino, nasa isang bundok si Israel. Eto na, magsasagupan na sila sa valley. Imagine niyo po yan? Ang laking arena. Ang laki po ng arena nila, tama? Nasa tuktok sila, lahat sila nasa balcony. Maglalaban ng dalawa, David and Goliath in the valley. So eto na, magtatagpo na silang dalawa. Napaka-intense, ano? Ang boring nyo naman. Ako na-excite na nga ako. Ilang beses ko na minasa, na-excite pa rin ako. Tapos kayo, oh wow. Sige, basahin po natin. So the Philistine came and began drawing near to David, and the man who bore the shield went before him. May dala-dala pa po mga kapatid, ano ba yun? Man bore the shield before him. Verse 42, and when the Philistine looked about and saw David, he disdained him, for he was a youth, ruddy and good-looking. Kasama ba talaga yun? Good-looking, kasama talaga yun sa sasabihin. So the Philistine said to David, am I a dog that you come to me with the sticks? Grabe, ano? Aso ba ako? Sabi po ni Goliath, aso ba ako? Para naparito ka, nakidala kang stick. At tapos tingnan mo natin. And the Philistine cursed David by his gods. And the Philistine said to David, come to me and I will give your flesh to the birds of the air and the beasts of the field. Baba po tayo. Then David said to Philistine, wala po yung ano?
I-save nyo lang po dito. Hanapin ko lang yung dito, yung ano po yung dinala ni King David. Okay po? Napakaganda lang. Doon yung makikita yung calmness of King David. Sige, tingnan natin. Basahin ko lang. Verse 40. Hindi ko nabasing verse 40, ano? Verse 40. Sige, basahin ko lang dito, ano? Verse 40. Samahan niyo po ako. Then he took his staff in his hand. Si David, nung makikipaglaban na. He chose for himself 5 smooth stones from the brooks, and put them in the shepherd's bag in his pouch, which he had, and his sling was in his hand, and he drew near to Philistines. Alam niyo po, eto na, pababa na po. Ang ganda mo, no? Pababa na po si Goliath. Pababa na rin si David. Dala-dala po ni Goliath lahat ng kanya pong armas. Si David, alam mo niyo po, pumunta sa brook. Sabi dito, he chose for himself 5 smooth stones. Alam niyo po ang mga bato sa Middle East, magagaspang po mga kapatid. Magagaspang. Imagine nyo, may time pa si David para mamili ng smooth stone. Ay, hindi ito, magaspang. Alam niyo po yan, the pure calmness of David. Imagine mo, lalaban ka, kalaban mo si Goliath, may panahon ka pang mamili ng smooth stones. Ay, hindi ito, reject to. Hindi papasa. Alam niyo ba, ganun? Yung smooth stones ang pinipili niya, siguro, na-imagine ko habang namimili siya, kumakanta pa siya. Ano yung kanta niya? Sa bukid, walang papel. Joke lang po. I believe kumakanta pa siya habang naghahanap po ng smooth stone. Grabe yung calm niya. Ano ba, makikidigma ka ba, David, o mag-ispa ka? Pupunta ka ba sa digmaan, David, o pupunta ka sa spa? Di ba yung ganun sa mga spa, sa mga massage, may mga nilalagyan ng smooth stone sa likod mo? Parang hindi pupunta sa gyera, mga kapatid. The calmness of David, saan nagmumula? Kasi alam niyo po mga kapatid, isasagutin po ng number 3 po natin, saan nagmumula yung kapayapaan ni David. Andiyan ba kayo? 5 smooth stone. Nagkataon lang kaya? Na 5? Alam niyo po yung 5? Number of grace. Number of grace. 5 smooth stone ang dala po ni David. So sundan po natin. Discouragement from how big your adversary. Ito na, magkatagpo na sila. Ang laki-laki po ni King Goliath. Tapos basahin po natin, nasa verse 46 na po ako dyan, di ba? So ito na po yung pagtatagpo. Sabi po ni King David, this day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you, and take your head from you. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistine to the birds of the air, and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Grabe, no? Ang tapang ni David. Sabi ni Goliath. Sabi niya, naparito ba? Aso ba ako? Sabi ni Goliath. Para naparito ka at may stick. Kasi po, di ba yung aso, pag binugaw mo yung aso, stick, di ba? Ang pag-ugaw, hey. Alam niyo po yan? Sabi po ni David, naparito ako. Dahil makikita mo ngayon, may Diyos ang Israel. Basahin mo natin, sabi dito, nasaan na po ako? Baba po ako, sa 46 po ako. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you and take... Then David, verse 45, Then David said to Philistine, you come to me with a sword, with a spear, and with a javelin. Hallelujah. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. Ito po, mahalaga po ito, mahalaga. Sabi po ni David, naparito ka, sabi niya kay Goliath. Dala-dala mo lahat ng materials para magtagumpay. Tama po ba? Sa panahon pong yun, para may advantage ka sa digmaan, dapat meron kang dala-dala lahat ng mga dala mong mga armor. Dala mo lahat. Pwede mayroon bang nakipagdigma, mga kapatid, na sandubag ang dala? Hindi, wala naman po, hindi po ba? Sa handaan ko lang nakikita yun. Sandubag ang dala. Pero wala mo makikipagdigma na ang dala-dala mo, kapatid, ay mga tissue. Sabi po ni David, naparito ka, sabi niya sa Palestino. Dala-dala mo ang sword, ang javelin. Sabi niya, lahat ng pwedeng gamitin para magtagumpay, dala-dala mo. Sabi po ni King David. Ito lang ang dala ni David. Wow. Sabi po ni David, nakakaiyak po. Siguro napakaganda po yung sinasabi ni King David. Ninanamnam niya yung sinasabi niya. Sabi po, nasaan ako?
But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. Ganun natin atakehin po yung ating pong discouragement. Naparito ka, lahat dala-dala mo, sasabihin mo sa kaaway yon. Dito pala, sasabihin mo sa kaaway. Because he is under our feet. Dapat kinakausap niyo po si Satan sa baba. Huwag niyo i-level sa sarili niyo. Narito ka, dala-dala mo. Yung lahat ng mga gamit para sirain ako. Pero nasa baba siya, kikilitin mo lang ako. Pero sabi ni David, ano sabi ni David? I come to you in the name of the Lord of hosts. Para bang naparito ako. Ang sarap, grabe. Nang tindipin na ng pagsubok sa buhay natin, gawa ng kaaway, sasalubungin mo siya. Naparito ako. Ang daladala ko lang ang Panginoon sa buhay ko. It's more than enough. Amen? So tingnan po natin. This day, sabi po niya, verse 46, this day the Lord will deliver you into my hand. I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistine to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is God in Israel. Tuloy po tayo, 47. Wala na po. Amen. Then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Ang ganda po. Nakita niyo po kung bakit ang tapang ni David. Wala pong problema kahit sino pong iharap niyo kay King David. Kasi po bakit? Alam niya, itong laban na ito, ay hindi natin laban talaga. Laban ito ng Diyos. Sabi ko, Lord, ito ba talaga yung gusto mong i-share? Kasi nabanggit ko na po noon sa Jehoshaphat, the battle belongs to the Lord. Ito na naman po ba yun, Lord? Pero alam niyo po, 3 weeks, naghihintay ako ng sasabihin ng Lord. Kung ano i-share ko sa inyo, wala po. May nagbabasa ako. Alam niyo, nagbabasa ako ng lesson, pero nandun ang yung utak ko, nandun ang puso ko. Kaya yun na lang po, sabi ko, ito nga. Siguro gusto tayong i-remind ng Lord, kapatid, hindi mo ito laban. Hindi ka magtatagumpay. Pero kung ito ina-acknowledge mo ninyo, gaano man kalakihan, no matter how big your adversary is, kung alam mong hindi mo ito ilaban, sigurado mararanasan nyo at tagumpay ng Diyos sa buhay ninyo. Yun si David. Sabi ko nga, siguro kung sa panahon ni David, ay ang kanya pong occupation ay, ano po ba? Gardener? Siguro po ang nadala niya, piko lang. Hindi mahalaga kung ano yung dala niya eh. Kahit nga siguro nail cutter, kaya niyang patayin si Goliath eh. Alam niyo po yun? Kasi hindi naman niya laban. Sabi niya, naparito ka, sabi niya kay Goliath, daladala mo lahat ng materials mo, ng armor mo para magtagumpay. Naparito naman ako, daladala ko ang pangalan ng Panginoon lamang. Kaya nga sabi ko, kahit nga nail cutter lang, kaya niyang patayin yon. Kaya niyang daigin si Goliath. Andiyan pa kayo? So tignan po natin, ano po nangyari? Tuloy na natin. Tapusin na natin yung kwento. Mabibitin po tayo kung paano sa ano. Hanggang 51 po ako. Okay lang po ba? Wala na pong 51? 48. Basahin ko po, no? Okay lang? 48. And it was so when the Philistine arose and came and drew near to meet David, that David hastened and ran toward the army to meet the Philistine. Nakita niyo na po? Takbuhan na po silang dalawa. Ang ganda, no? Parang yung Troy. Bakit niyo po yung Troy? Di ba ba? Takbuhan na po silang dalawa. Actually, inspired naman ng David and Goliath, yung Troy, yung labanang yon. Kasi malaki din po yung kalaban ni, yung pinsang ko. Kilala niyo yung pinsang ko? Si Brad Pitt. Nagtakbuhan na po silang dalawa. Labanan na. Ano ba nangyari? Then David put his hand in his bag and took out a stone. And he slung it and struck the Philistine in the forehead, so that the stone sank in the forehead, and he fell on his face to the earth. So David prevailed over the Philistine with a sling and a stone, and he struck the Philistine and killed him. But there was no sword in the land of David. Therefore David ran and stood over, and the Philistine took his sword and drew it out of the shield, and killed him and cut off his head with it. And when the Philistines saw that their champion was dead, they fled. Isipin niyo po, ano? Alam niyo, full guarded po si Goliath.
Nakita niyo po yung mga helmet, bronze helmet sa unang panahon. Meron lang isang bilog dito. Dito po, bilog dito, tapos sa mata, tapos wala na po. Imagine niyo po yun? Ginanon ni David. Pumasok po dito niya. Grabe, ano? Hindi ba't nakakatawa? Hindi naman si David yon. Ang Diyos po. Ang Diyos po. Pakatandaan niyo po, ito po yung discouragement from how big is your adversary. Remind yourself, take courage. The battle is the Lord's. Remind yourself, hindi ko po alam. Ayaw ko sanang ulitin ito. Lord, wala na bang iba? Humihingi ako sa Diyos ng ibang lesson. Lord, wala na bang iba? Pero siguro nina-remind tayo ng Diyos. Kapatid, kung pagod ka na sa paglaban, tama na. Ibigay mo na sa Diyos. Dahil hindi mo ito laban. The battle is the Lord's. Amen po? Please take your courage from this. Na ang labang ito ay sa Diyos. Andiyan pa kayo? Pumunta po ako sa aking conclusion, ano? Pwede ba nating basahin? Victory in life is not about who we are. It's about who God is. Amen? Ang sarap. Minsan pa, sige naman, basahin niyo naman. Grabe. Jowaya. Victory is not about who we are. It's about who God is. Alam niyo po, ang tagumpay sa buhay na ito, hindi ito patungkol sa atin. Ito ay patungkol sa Diyos. Pero hanggat ang orientation mo, ang consciousness mo, ito ay patungkol sa iyo, kapatid, mahihirapan ka sa buhay na ito. Alam niyo ba may gandang illustration? Sino ba nanonood ng wrestling sa inyo? Wala? Ayun, wrestling. Totoo ba yung wrestling? Hindi. Alam niyo po, ang wrestling, may director po yon. Alam na po kung sino ang mananalo. Kaya po kung tumataya po kayo kung sino mananalo sa wrestling, huwag niyong gawin. Kasi alam na kung sino mananalo. Pero yung nangyayaring sila po ay nagsisikuan, kahit naman alam na nilang kung sino mananalo sa kanilang dalawa, totoo pa rin naman yon, masakit pa rin naman, di po ba? Yung bang pagka sinipay, may kasama para malakas, di po ba? Tapos sundok, gumaganon. Na-excite lang ako, no? Pero kahit pa paano, yung dampi ng kahit konti sa mga mukha, may sakit pa rin yon. Pero pakakatandaan nyo, yung dalawang player ng wrestling, alam na nila kung sino mananalo. Sa atin pong mga mananampalataya, sana po alam nyo kung sino mananalo. Alam nyo po ba kung sino mananalo sa labang ito? Hindi nyo po alam? Oo, may pagkakataon masaktan ka. May mga pagkakataon talaga namang nakikiliti ka. May mga pagkakataon kinikilig ka sa problema. Pero kapatid, alam mo na kung ano ang pangyayari. May direktor na tayo. At tayo po ay nasa winning side, sabi ko nga. Ang lagay po, kung alam mo sa isip mo, alam ko na yung mangyayari. Panalo na ako. So mga kapatid, ito na lang dapat ang ginagawa nating mga mananampalataya. Pagandahan na lang ng drama. Amen ba? Yung bang, kung ang kaaway natin ay hari ng deception, dinidisip ka, idisip din natin siya. Nakapagkablino ka ng kaaway, kunyari nasasaktan ka. Alam mo yun? Arigo, gumaganon ka. Pero sa isip mo, talo ka na nag-aarte lang ako. Dapat ganun tayo mga mananampalataya. Hindi po pinapakita kung gaano ka nasaktan. Hindi, pagandaan na lang ng drama. Pag may problema, tindi-tindi. Pero deep inside you, talo ka na, kunyari lang ako. Dapat ganun ang mananampalataya. Remind yourself about this, Andiyan ba kayo? Huwag niyo tutuhanin. Drama-drama lang na lang to. Drama-drama na lang to. Kung ang Panginoong Jesus ay nasa inyo, yung ating buhay pananampalataya, yung pagsubok na yan, drama-drama na lang yan. Alam na natin ang katapusan. We are on the victory side. Pag inatake ka, ouch, mga ganun ka na lang. Amen? Alam niyo po yung kanta? Sabi po dun sa kanta, I'm not backing down from any giant because I know how the story ends. Wow. Amen tayo doon? Wala akong urungan. Sabi po dun sa kanta, I believe it's inspired, influenced by the story of David.
I'm not backing down any giant. Ano man giant yan, hindi ako susuko. Bakit, David? Bakit, kapatid? Alam ko na ang kwento. I know how the story ends. Kasi bakit? Sabi ng Lord, in this world you will experience trouble. But take heart, I have overcome the world. Bilang tayo po na nakipag-isa na sa Panginoong Yesus, His victory is our victory. Amen po? Para saan pa? That you pressure yourself fighting. Bigay mo na sa Lord. Alam niyo po, tinatanong ko po ang Panginoon dun sa sinabi niya, take heart, in this world there is trouble. But I have overcome the world. Sabi ko, Lord, what is that to me? Kung sinasabi mong napagtagumpayan mo na ang mundong ito, binalik po ako dun sa kwento ni David. Alam niyo po, the victory of David implies the victory of Israel. Ang tagumpay ni David, tagumpay ng Israel. Kahit man itong mga to, takot. Yung mga kasama po ni David, yung mga Pilistino, sila po yung magpapasuko, magpapasubmit sa mga Israel. They will serve the Israelites. Kasi panalo na sila because of their representative who is David. In our time, kapatid, who is your representative? It's Jesus Christ. Amen po? Babalikan ko lang po yung points ko. Si David po, mga kapatid, ang dahilan niya kung bakit lumalaban sa buhay dahil may Diyos siya. It is so powerful na lumaban ka dahil may Diyos ka. Mas powerful po sa atin. Lalaban tayo hindi lang dahil may Diyos ka, kundi anak ka ng Diyos. Amen po? Nakakalimutan niyo yun. Dahil sa pagkikipag-isa niyo kay Jesus Christ, kayo ay naging anak ng Diyos. So all the more we have the reason to stand and fight dahil anak po kayo ng Diyos. At kung sinasabi nyo sa inyong sarili, hindi nyo kaya, the Holy Spirit is inside of you, strengthening you. Huwag nyo sasabihin, hindi nyo kaya. Ang i-acknowledge nyo, kaya ng banal na Espiritong nasa akin itong pagsubok na ito. And lastly, mga kapatid, kay David, sabi niya, you come to me with all the materials and armor to fight. Sabi ni David, naparito lang ako. Dala-dala ang pangalan ng Panginoon. Tayo po, aatake po tayo. Ano yung pong dala natin? Not just the name of God. Ang atake po natin, yung awareness nyo that Jesus Christ is in your heart. Alam niyo po ganito, no? Ako, tinuturuan din ako ng Panginoon. Okay lang ang lahat kasi bakit? May Jesus naman ako sa puso ko. Matatapos din ito dahil may Jesus ako sa puso ko. Amen po mga kapatid. Sama-sama po tayo. Let's just worship the Lord. Tayo po tayo. Purihin po natin ang Panginoon. Ang natatangi na lang na natitira para sa atin. If this is the battle of the Lord, ang natitira na nating partisipasyon ay purihin ang Panginoon. Amen. Lord, as we worship you, mai-release na namin ang lahat sa inyo, Lord. Teach us to release everything na ang matira na lamang sa aming buhay, pagpupuri sa inyo. Come on, kapatid. If your heart is leading you to worship, huwag niyong pipigilan because the Holy Spirit is teaching you. Ipagkatiwala mo na sa Diyos, kapatid. Hallelujah. Blessed be the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Panginoon, samahan mo kami as we worship you. We want to embrace your power. We want to experience you. The weapon may be formed, but it won't prosper. Come on, let's worship the Lord. When Lift up your the hands and darkness experience the Lord. falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. Yes, Lord. My God will never Minsan pa. fail. Let's sing to the Lord. Will never fail. From the beginning, let's worship the Lord. The weapon may be formed, but it will not prosper.
'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Ibigay mo na, kapatid. Ibigay mo na I'm sa gonna see a Diyos. The battle belongs to the Lord. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh God, teach us, God, how to worship you. Teach us, God, to how to trust in you, Lord. Panginoon, we want a life full of worship, knowing that this battle that we have is yours, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Come on, let's worship the Lord. Every Raise up your war hands. he wages, he will win. I'm not backing down from any trial, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Hallelujah. Come on, let's just worship the Lord. Belongs to you, Lord. As they come close to you, Father, embrace them, Lord. Let them know that you are on your side, you are on their side, Lord. God, I'm just praying, Panginoon, katagpuin mo ang aking mga kapatid sa oras na ito, that they may learn to entrust everything to you, Lord, sapagkat kasama ka nila at kayo nakikipaglaban para sa kanila. Come on, Turn it for good. let's sing, let the truth. Ito yung You sinasabi ng take what the Biblia. enemy meant for evil, and you turn it for good. Sama-sama natin sabihin, You turn what it the for enemy meant for evil. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. What the You enemy turn it for good.
awitin ito, kapatid, ng walang instrument. Declare lang natin yung katotohanan. Ito po ang katotohanan. Bilang ikaw na mananampalataya ng Diyos, you will see the victory. Kasi hindi mo ito laban. The battle belongs to the Lord. Amen. Let's just declare this. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Minsan pa, I'm gonna see a victory. I'm gonna see A victory. I'm gonna see A victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Amen. Can you just worship the Lord? Hallelujah. Can we just clap for the Lord? You have to start someone. You have to strengthen someone, Lord, today. At salamat na Lord. Praise the Lord to us, Lord. Oh God, praises to your name, Lord. Oh, praises to your name, Lord. Salamat po. Salamat po, O Diyos. I believe, Lord, sa aming pag-aawitan at pagpupuri sa inyo. Somehow, Lord, na i-release namin yung aming mga burden sa inyo. And we know, O God, ang sabi po ng Biblia, those who take refuge in the Lord will never be put to shame. Ang sino mang nananampalataya at umaasa na sa Diyos, kailanman na hindi mapapahiya, kapatid. Kaya po, Lord, take our burdens, take our trials, take our adversaries, Lord. Ang tanging tatanggapin lang namin at iaalaw lang namin ngayon sa buhay namin is your victory in our lives. Amen? Amen, Lord. Amen. Now raise up your hands for the final blessing. Raise up your hands for the final blessing. May the love of God, amen. May the love of God, may the grace of our Lord Jesus Christ, and may the communion of the Holy Spirit be with you and forevermore. This all we pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa mensaheng ating tinanggap. So before we proceed to our DG group, please you may be seated. So we will collect our second offering this morning. Meron pong isang our beloved friend at siguro I don't know for others na hindi nyo kilala si Simon, yung anak po ni Sister Mercy na pamangkin po ni Sister Susan ay pumunta na sa presence po ni Lord. At nais natin maging kabahagi din po na makatulong sa kanila for the recent months ay nagbalik-balik po pala ang binatilyo kasi 15 years old lamang po si Simon. Balik-balik po siya ng Green City and recently dito na po siya nabawian ng buhay sa Calcutta. So tayo po ay kukuha po ng second offering para maka lang po tayo ng makatulong po sa kapatid kina Sister Mercy at sa kanyang husband. Lord, salamat din po sa opportunity where we could give our help at ang tulong na ito sa mga kapatid sa Candaba, kina Sister Mercy at sa kanyang husband. Though hindi na po namin makakasama pa si Simon na napaka-sweet ng spirit. Every time we see this young man, he would embrace me at talagang yayakapin niya ako ng napakahigpit. Salamat, Panginoon. Nasa presence mo na po siya at wala na pong pain, wala na pong mga anumang sakit na nararamdaman. Pinawi mo na po ang lahat ng ito. Salamat, Lord.
we could share, Panginoon, sa burden, sa pain, sa mga nagmamahal po sa Kanya. At kinukomit na po namin siya sa iyo. Salamat dahil siya'y nasa presensya mo na. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang tanghali po sa bawat isa. So, we could give anything para po sa pamilya po ni Simon. And afterwards, ay magkakaroon po tayo ng discipleship group.